Sino nga ba ang hindi makakakilala sa kanya? Sa kanyang uniforme, sa napakasikat at recognizable niyang bigote at ang kanyang determinasyon pamunuan ang buong Europa. Wala nang iba kundi si Adolf Hitler. Pero alam mo bang bago siya maging dictator ng Nazi Germany, nagsimula muna siya bilang isang painter? Ang kanyang unang naging passion bago ang politika ay ang pagpinta. Hindi mo aakalain ang pinaka-notorious na leader ng Nazi Germany ay isa palang dating pintor. Ngunit siya ay 2 beses na na-reject ng isang art school sa Vienna, Austria. At dahil sa wala din siyang mahanap na trabaho, napilitan siyang magtinda ng kanyang mga artworks sa kalye. At ang maliit niyang kinikita mula dito ay hindi naging sapat para makakuha siya ng maayos na matutuluyan. Napaka-importante din talaga na may passion, may hobby ang isang tao. Mismo dictator na si Adolf Hitler. Meron siyang hobby, meron siyang interest, may passion siya bago siya naging dictator. Kailangan meron talaga nun. Malamang sa malamang si Kim Jong-un, meron din siyang hobby, meron din siyang passion, no? Hindi mo talaga aakalain yung mga evil na dictators, meron silang somewhat nagpapasaya rin para sa kanila. May passion din sila, no? Nakakatawang isipin lang. Wala lang, yun lang. Sa kanyang pagkabata, si Adolf Hitler ay makikitaan na ng talino dahil sa hilig niya sa pagbabasa ng mga libro. At ang isa pang naging paborito niya ay ang pakikipagdebate sa kanyang mga kaklase. At nang siya ay maging binata at nasa tamang edad na, napagdesisyonan ni Hitler ang mag-apply sa art school ng 2 beses na kung saan ay sa parehong pagkakataon hindi siya pinalad makapasok. Matapos yumao ng kanyang mga magulang, ang binatang si Adolf ay naging palaboy sa kalye na pilit nagbenta ng kanyang mga artworks. Ang maliit niyang kinikita ay hindi naging sapat upang makakuha siya ng maayos na matitirahan. Kung kaya't siya ay nanuluyan lamang sa mga bakanting upuan sa park at madalas sa mga homeless shelter na kung saan ay siksikan ang mga tao dito. Yun yung pinagdaanan niya. Like imagine, no? Sa akin, think about it, right? Yung art school na nag-reject kay Hitler, kung tinanggap na lang sana nila, what if? 'Di ba yun yung what if scenario? Pwede bang mapigilan nila na hindi na maghahasik ng World War II si Hitler? 'Di ba? May chance no? Tinanggap na lang sana nila o at least yan, naging painter siya, naging artist, tapos siguro nagkaroon siya ng trabaho, hindi na siya mangangarap pa na sakupin ang Europa or totally ang buong mundo. 'Di ba? Walang direksyon, walang matawag na pamilya, at tanging ang naging sandalan na lang niya ay ang mabago ang kanyang kapalaran. Hanggang sa dumating ang World War I dahil sa naging assassination sa Archduke ng Austria kasama ang kanyang asawa. Ang giyera nga ay naging usap-usapan dahil dito. Naisipan ni Adolf na sumali sa army at dito nga naging isang ganap siyang sundalo. Bilang isang Austrian citizen, siya ay nagpumilit na makasali sa German military. At dito nga nagkaroon ng saysay ang kanyang buhay. May matatawag siyang mga kabaro. May misyon ang bawat gising niya kahit na may posibilidad pa na pwede siyang mamatay sa battlefield. Nang magdeklara ng giyera ang Germany laban sa France at Britain noong July 28, 1914, ang 25 years old na si Hitler ay ipinadala sa front lines. Sa Battle of the Somme noong 1916, ang kaliwat kanan na putukan
samahan pa ng mga pagsabog ng mga kanyon. Dito ay ipinakita niya ang kanyang tapang at hindi siya nagpadaig. At 2 beses nga siyang na-injury dahil sa mga shrapnel ng mga bomba, kung kaya't iginawad sa kanya ang 2 bravery medals. Ang kanyang pagpapagaling sa hospital ay naging masalimuot dahil sa nalaman niya ang balita patungkol sa pagkatalo ng Germany. Ngayon, obviously, World War I, hindi pa siguro masyadong ka-aware yung mga tao dati sa kung ano nga ba yung pwedeng mangyari sa giyera. Alam nilang pwede silang mamatay, 'di ba? But somewhat na andun pa rin siguro yung brotherhood, yung adventure nga na gusto nilang makamit. 25 years old, nakikipagbarilan, nakikipagpatayan na sila sa battlefield. Like what? Lalo na ngayon, may mga drone na silang ginagamit. 'Di ba? Ewan. Matapos ang pagkatalo ng Germany sa World War I, dito ay nagbago ang pananaw ni Adolf tungkol sa politika. Naging right-wing activist siya at makalaunan ay itinatag ang Nazi Party, isang samahang nag-uudyok ng pagbabago sa administrasyon ng kanilang bansa. Sa panahong ito na kung saan ang Germany ay nakaranas ng hyperinflation, economic depression at widespread unemployment na umabot sa mga milyon-milyon ang bilang. Dahil sa kanyang angking talento sa pagsasalita, pakikipagdebate at pagkuha ng suporta mula sa kanyang mga kapwa veterano sa giyera, nakuha niya ang loob ng tao. At noong 1933, opisyal na ginawang Chancellor ng Germany si Hitler. Kung titignan mo rin, let's say hindi niya ginawa yung mga kalunos-lunos na ginawa niya, napakaganda na sana eh. Maganda sana yung istorya niya kung umabot siya sa gantong point lang. Naging leader siyang ganyan, and then that's it. Right? From pulube, from homeless, to president. Okay na sana eh. Tumigil na sana siya dyan. Wala eh. 'Di ba? Siguro, ewan. From back-to-back na failure, naging pulube, naging homeless, naging presidente. Ang ganda na sana, no? But, ayun, naging sakim, naging greedy siya, naging super villain na tinatawag. Makalipas ang ilang taon, ay mas lalo pang nagustuhan ng tao si Hitler dahil sa pangako nitong pagbabago at mas magandang hinaharap para sa kanilang bansa. Agad niyang pinalakas ang German Armed Forces, Navy at Air Force. Ang mga taong walang mga trabaho ay kanyang tinulungan matapos siyang magkaroon ng mga malawakang proyekto tulad ng Autobahn, kung kaya't ang ekonomiya ng Germany ay unti-unti ngang nakabangon mula sa kanilang pagkalugmok. Pero hindi pa nagtatapos dito ang kanyang mga hangarin dahil sa mas pinagtuunang pansin niya ang palakasin palalo ang German military dahil sa hangarin niyang tuluyang masakop ang kabuuan ng Europa. At sa puntong ito nga, ang France, Britain at Russia ay nangamba na baka maulit daw ang World War I. Sa pagkamatay ng President of Germany na si Paul von Hindenburg noong 1934, naging ganap na leader o Führer si Adolf. September 1, 1939, ang matagal nang inaasam ni Hitler na revenge mula sa kanilang pagkatalo noong World War I ay kanyang sinimulan. Ang Nazi Germany ay nagdeklara ng giyera laban sa mga kalapit nitong bansa at tuluyang sinakop ang Poland. Makalipas ang ilang buwan ay magkasunod niyang inatake ang Belgium, Netherlands at France. At sa puntong ito nga, ang World War II ay opisyal nang nagsimula. Ang German military ay may alas sa pagkakataong ito na kung tawagin nila ay Blitzkrieg. Ito ay mabilisang puwersa ng mga tangke, samahan pa ng mga eroplanong may mga daladalang bomba, kung kaya't matapos lamang ang 4 na linggo,
tuluyan nilang na-accomplish ang goal ng Germany na hindi nila nagawa noong World War I. Naging halos triple nga ang sukat ng kanilang bansa matapos nilang masakop ang halos kabuuan ng Central Europe. Mula sa isang pintor na nireject ng 2 beses, naging homeless at pulube hanggang sa naging isang chancellor at kalaunan naging leader ng isang empire. Masasabi nga na naging kakaiba ang naging buhay at pinagdaanan ni Adolf Hitler. Ano rin kaya yung feeling ng nag-reject sa kanya sa arts school? Malamang sa malamang sinasabi niya sa sarili niya, sana pala napigilan ko yung taong to. 'Di ba? Na-reject ko siya ng 2 beses, ngayon naging isa na siyang dictator. kung tinanggap nyo na lang sana si Hitler sa art school, sa university na yan, malamang sa malamang napigilan, no? Napigilan yung World War II, napigilan yung gera, napigilan yung milyon-milyong nasawi. Kaso wala eh. Sobrang stricto naman nun. Oo. Ngayon, in all seriousness, hindi naman siya pwedeng isisi natin sa iba, right? Yung mga naging decision ni Adolf Hitler, decision niya yun, hindi natin pwedeng sisihin yung ibang tao. Dahil kasi sa ganito, dahil sa ganyan, hindi po pwede. Kailangan andun yung accountability na tinatawag, right? Sisihin mo yung taong ibinagsak ka, ifinail ka, kung hindi nga pasado sa kanya yung work mo. 'Di ba? Ngunit, hindi pa dito nagtatapos ang hangarin ni Hitler dahil matapos ang France, kanyang sinunod na inatake ang Eastern Front o Soviet Union. Makalipas ang ilang buwan at dahil na rin sa pagdating ng winter, ang Germany ay nahirapan sa kanilang kagustuhang marating ang Moscow at nung sumali na ang US at dahil na rin sa puwersa ng mga iba't ibang bansa sa Europa, ang Germany ay paunti-unting napabalik sa kung saan man sila nanggaling. At noong April 1945, ang Soviet Union ay umabot na sa Berlin, na capital ng Germany at kuta ni Hitler. Makalipas ang halos 6 na taon, milyon-milyong tao ang nasawi dahil sa gyerang ito. Si Adolf Hitler ay nagpakamatay noong April 30, 1945 kasama ang kanyang asawa na si Eva Braun. Kung tutuusin, wala pang 100 years nung nangyari yung event na to, no? May mga taong buhay pa nakaranas kung paano yung pamumuhay nung World War II. Like, wow! Imagine, this is not that long ago, man. Obviously, hindi maganda ang gyera. At ang nakaka-bad trip pa dito is yung mga taong inosenteng nadamay. Right? Isa kang simpleng mamamayan, isa kang manggagawa, isa kang estudyante, 'di ba? Tapos bigla na lang, ayun, may gyera na pwedeng mabaril ka, pwedeng masabugan ka ng mga bomba na hindi mo naman siya deserve, right? So, sana nga hindi na magkaroon pa ng gyera eh. Maganda na sana yung ending niya kung naging leader siya, naging presidente, tapos yun na yun. Hindi na siya sumakop pa ng mga iba't ibang bansa. Right? Pero yan yung storya ni Hitler and sana wag nating gayahin.